Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nagpaabot ng maligayang pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga ina ngayong Mother's Day. Sa kanyang mga social media posts, sinabi ng Pangulo na nais niyang iparating sa lahat ng mga kahangahangang ina, single mom, pati na sa mga tatay na ginagampanan ng papel ng ina at sa bawat isa na tumatayong ina na ang kanilang walang sawang pagmamahal at mga sakripisyo ay siyang nagbibigay liwanag sa ating buhay at nagpapatibay sa ating lipunan. Binati rin ng Pangulo ang kanyang pinakamamahal na may bahay na si First Lady Liza Marcos ng maligayang araw ng mga ina. Sinabi ng Pangulo na hindi lamang nagpupuno ng kanilang tahanan ng pag-ibig ang First Lady, kundi laging handang ipagtanggol ang kanyang pamilya sa anumang pagkakataon. Buong pagmamalaki pang sinabi ng Pangulo na napakaswerte ng kanilang pamilya na nasa kanilang tabi ang First Lady at ang kanyang lakas at pagmamahal ay hindi lamang nangangalaga o nagtatanggol sa kanilang pamilya, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa buong bansa. Target ng Department of Social Welfare and Development ang full implementation ng food stamp program sa buong bansa sa darating na Hulyo. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, plano itong ipatupad sa 21 lalawigan sa 10 rehiyon at may initial target na 300,000 pamilya. Nagsasagawa na rin sila ng mga preparasyon para rito. Kabilang na ang pag-hire ng nasa 1,000 validators sa implementation sites. Nagsimula ang pilot testing ng programa noong Disyembre at ngayong buwan ay isasagawa ang review at assessment sa epekto nito sa 3,000 piling benepisyaryo. Sinampahan ng Quezon City Police District ng mga reklamong kriminal sa Piskalya ang leader at 2 miyembro ng transport group na Manibela. Kaugnay ito sa isinagawa nilang kilos protesta sa Batasan Complex noong Mayo 6. Ayon sa QCPD, nasa 500 rallyista ang nag-rally noon bilang pagtutol sa PUV Phase-Out Program. Nagdulot naman ito ng matinding trapiko na nakaabala umano sa publiko. Reklamong alarm and scandal, resistance and disobedience at paglabag sa Public Assembly Act ang inihain laban kina Manibela Chairman Mario Valbuena at miyembrong sina Reggie Manlapig at Alvin Reyes. Naaharap na rin sa katulad na reklamo si Valbuena at ilang miyembro kasunod ng 2 araw na tigil pasada na kanilang inilunsad noong Abril 15. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali.